Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. And now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Hello po. Maraming salamat po sa inyong lahat. And again, welcome po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at sa lahat po ng mga taong walang sawang support sa ating YouTube channel. Again po, before we start, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, makikita nyo po dito yung ating QR code. So, don't forget to scan it with your phone para po ma-follow nyo po yung iba't iba naming social media account. Today po, and isa sa pinaka-aabangan ng lahat ng mga tao sa political realm of our country. Today is the start of the impeachment proceedings, and I would say trial. Pag-uusapan po natin yung mga nakapaloob, yung mga issue, yung mga topic doon po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte at bibigyan natin ng reaksyon at bibigyan natin ng konting diin para po sa mga taong hindi nakaka-update sa mga bagong balita about this. Pag-uusapan po natin yan. And because of that, we invited one of our guests to give his honest and brutal na opinion. Siya sa mga philcasters natin ma-attend sa ating podcast na talagang inaantay ng karamihan ng mga listeners natin. Well, I won't doubt it and I won't be shocked kasi talagang iba siya kapag siya nagbibitaw ng kanyang mga reaction. Without further ado, please welcome Ka Inaro. Oy, Hello. magandang umaga dito sa Pilipinas. It's 10:39 here. Kumusta, Philcast, at sa lahat ng manonood dito sa ating time stream? Ako, medyo alam naman, matindi yung kakompetensya mo ngayon kasi start ng hearing. oo. And honestly, like everybody is waiting for this for a long time. I think almost 1 year. 'Di ba yung una na binbin eh. Tama, Tapos ito na. Ito na yung inaantay ng maraming tao. tama. Lahat po ngayon, para sa kalaman ng karamihan and even yung mga ating listeners today, lahat po tayo nakatutok sa House Justice Committee para simulan na po ang pagdinig ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Alam po natin that it was approved, sufficient in form, substance, and ground. Pero ano na ang susunod? Together with our guest today, bibigyan niya po tayo ng reaksyon at komento ito sa paparating na unos partido ng mga DDS, di ba? Kainaro, bigyan mo naman kami ng konting intro, no? What do you see, what do you feel about this pending proceedings sa impeachment complaints? Una, syempre, disclaimer, wala tayong claim for expertise sa usapang ito. Hindi rin po ako lawyer, ako ay political blogger lang. Nagbabasa naman po tayo at nagre-research tayo. So, dun po ako nagmumula. So, napaka-interesting nito kasi ang lahat, alam naman natin na sui generis, unique sa SC ruling na naging desisyon dun sa complaint na sinampa ng pangalawang Pangulo dun sa nakaraan na impeachment complaints. So, interesting kasi bago sa lahat. And Kainaro, siguro alam naman po natin we're just giving our own opinion dito. Pero para po sa ating mga listeners, if they're not in tune sa politics, layman's term, mga non-lawyers, ano po ang tingin ninyo ng ibig sabihin kapag ang isang impeachment complaint ay pasok sa sufficient in form, substance at saka ground? Alam mo, yan yung isa sa mga technical na aspeto ng impeachment. Medyo, again, dwelling into a domain na hindi pamilyar sa mga laiko. So, even the terms, sufficiency in forms and substance, yung isang nakakatawang na-highlight
na mismong ang isa sa mga kongresista ay nagtatanong kung ano itong sufficiency in grounds. Kasi talaga namang sumikat yung parang marami nang may alam ng sufficiency in forms and substance. Pero yung sufficiency in grounds mukhang, lumalagpas lang siya na hindi napagtutuunan ng pansin until tinanong ito ni Marcoleta. So sa simpleng pagpapaunawa, ano ba ito? Yung sufficiency in forms ay porma, 'di ba? So we're looking at it in terms of, the physical attributes or the technical attributes of the complaint. So parang ang tinitignan mo lang diyan, tama ba yung forma, tama ba yung structure, tama ay tinitignan natin yung ibig sabihin ng content. Tinitignan lang natin yung ayos. Yun, Halimbawa, kung content. may, bibisita sa'tin ang tinitignan natin yung itsura niya, tama ba yung itsura niya? Tama ba yung kanyang That's suot na sufficiency in form. uniform, o kung Yeah. party na ano 'yan, kung night party 'yan, dapat naka-night party attire ka. Hindi ka naka-swimsuit, bagsak ka kaagad sa sufficiency in form. Tapos Mhm. sa technical na aspeto mga, ng ano, ng, parang formal na approval, na nakikita sa mga pirma. So ikaw ba ay pumirma ro'n sa ano, guest list, 'yan. Papakita mo rin yung invitation mo. So yan yung mga tinitignan sa form and substance. Hindi tinatanong, "Bakit ka inimbita?" O kaya, "Anong purpose mo? Bakit ka, inimbita at pumunta?" Tinatanong mo na, pero basically you're looking at the validity of the content in the context of the crime. I think I think Kainaro, kasi hindi naman ako lawyer, no? I only understand it like beneath like the surface on how Hmm. you explain it. I think sa mga listeners po natin, if you have any question during the time that we are talking about this topic, don't forget po to place your comments down below and we will try to read and answer it. I think sa aking pagkakaintindi, na paliwanag mo, ang form is format. While yung substance, yung nakapaloob unsa isinumite, complaint. Kung ano yung Yeah. ibig sabihin nun sa mga salita. And Mhm. then, ang hindi ko lang po maintindihan, I think, Sige. and probably some of our listeners would have this same thinking, ano yung grounds? Yan, okey. Yun pala 'no, nabitin tayo dun sa grounds. Yun yung probable cause kasi yung tinignan mo sa substance, yung impeachable ground, yung impeachable crime na maaaring ginawa, nung ini-impeach o nirereklamo. Ngayon, kung siya ay pasok dun sa sinasabi ng konstitusyon ng impeachable ground, this time yung impeachable offense, this time yung grounds ay tumitingin dun sa, probable cause o maaaring, batayan na may posible na may krimen na ginaganap. So, Kainaro, parang ang grounds is mostly legal and technical aspect noong I complaint. Yeah, oo, at dito medyo Mm. medyo yung pagka-abogado, depensa at prosecution ay pumapasok. Ito yung nagbibigay ng karakter sa impeachment ng isang legal procedure, not only political, 'yan. Yun yung legal component ng impeachment. Kasi And pumapasok ka na sa the main reason kung bakit nandito na tayo sa first day ng trial is because pumasok siya dun sa ikatlong steps, which is yung sufficiency in ground. And I think merong mga nagsasabi that this mini trial is a preliminary investigation paakyat ng Senado. yeah. Pagka sinabi po bang pag sinabi po bang, mini trial, are we talking about showing evidences and talking about witnesses? Yung sagot, oo. When we talk about trial, we talk of evidence and, witnesses and, testing of that evidence and that witnesses. Supposedly, this Mhm. is not the impeachment court. So, kung meron mang trial o mini trial na sinasabi, it's not for indictment o hindi ito para sa, decision of guilt. Hindi guilt ang tinitingnan dito kundi more of a probable cause. Kaya nga sa pagpapaliwanag sa mga nagkakaso, siguro marami ang nakakaalam na, ah, puwedeng, PhilCas?
nawala ako. Ayan, ayan, sige. So, ang confusion, hindi siya trial talaga for conviction. It's a trial to establish probable cause. And then also, Kainaro, because we're dealing here with the bigger step coming from after yung mga sufficiency na patunayan nga dito sa complaint na to. What do you think and what do you foresee naman sa aspeto ng tatlo to, ah, PR, political, and moral? Mhm. Ano po nakikita ninyo na foresee na maging effect nito? Probably pro or against our Vice President? Well, politically, diyan papasok yung mga ano, yung mga script mo at playbook mo, eh. Politically, you can use the exercise to either strengthen your case or weaken your. Pero with I'm sorry po, I'm sorry to cut you off. With this Sige. political aspect, I wanted to ask you, because the Committee on Justice provided at least 10 days after they had this sufficiency in ground na humingi sila ng reply from the Vice President. But the reply of the Vice President was merely talking about the whole process, which is hindi nila pinapaboran ito at hindi na yung proseso because all of it are hearsay. Politically, will that affect against the Vice President? Well, pros and cons yan. Kasi 'pag tinignan mo yan sa punto de vista ng mga DDS at ng BP, yung reply nila is, enough reply. Pero siyempre sa punto de vista ng mismong committee kung saan ito tinatalakay, eh, siyempre yun yung standard. Ang hinahanap ng committee ay yung point by point reply dun sa mga ni-raise na offenses o possible impeachable offenses. So parang yun ang hinahanap nila at hindi nila yun nakita at ang nakita nila mas nga dun sa background pa at procedure pa na ito ay sa feeling ng committee as per, Congressman Luistro was already established, Yes. nadaanan na. So negatibo ito 'no? That opinion, do you think there's a merit do sa sinabi ng political analyst? Ano ulit yung ano, yung sinabi ng Kasi political parang analyst, hindi ko masyadong Kasi parang sinasabi niya na naging over, reaction. yung overacting sila about sa proceedings nila. He was saying that it's due to the fact na nangyari yung parang masyado silang process, katakot sila na ulit na naman yung nangyari last year na bumalik ulit sila sa Supreme Court, ma-stop na naman, hindi na naman mangyari yung proceeding. Pero is it by merit, worth it, na ginawa ngayon ng Committee on Justice for this complaint? Tingin ko, dapat lang at kung ang sinusunod ng committee ay yung procedure na talagang dapat lang, hindi overreaction yun. Talagang kailangan nilang maging maingat. Tignan mo naman ang naging implication nung, dismissal nung, complaint last year. Kailangan kang maghintay ng matagal na panahon para i-refile yung complaint na ito. Pag-iingat ang nakikita ko dun at siyempre, hinahanap nila yung, tinitignan nilang dapat o appropriate na sagot dun sa estado, na kung saan kailangang mag-submit ng reply ng pangalawang pangulo at hindi nila nakita yun. Tama po. And what do you think naman yung moral aspect nito? Well, What would be the effect? naku sa akin 'no, medyo bias yung kasi ang tanong ng marami even yung siguro sa mga nag-iisip na DDS, whether or not totoo ba yung, allegations, whether or not totoo ba yung mga, pinag-uusapan. Lalo na yung mga, maling paggamit ng pondo. Kasi hindi puwedeng ang sagot diyan mali o tama lang. Parang naghahanap ka ng, konkretong batayan, bakit mo sinasabing mali o tama. Ngayon kung hindi mo sinagot ng direkta yung mga allegation, it must be answered.
Parang 'di ba evading 'yan, parang pag-iwas 'yan dun sa, sagot dun sa tanong at ito ay senyales na baka talagang, ah, hmm, may totoo dun sa allegations. So morally yung, accountability issue, yung integrity issue ng inaakusahan ay lalong nadidiin, eh. The more na Hmm. umiiwas ka sa sagot, umiiwas ka sa tanong, eh, parang mas nagdududa ka na, 'di ba ang simpleng sagot ay, nangyari ba o hindi nangyari? Yun nga po, eh, and I remember, I think, on, Ted Filon, yung si Congressman Luistro. Tapos parang tinanong sa kanya about this issue na bakit hindi, Vice President or yung team niya or bakit gano'n yung naging sagot niya after na ma-good siya sa sufficiency in grounds. Parang tinatanong siya kung ano, committee doon. And I wanted to ask your reaction about this. Sabi niya, um, at least, well, wala yung Supreme Court at walang masasabi ang tao na hindi siya binigyan ng due process. Kasi we given them all the time. We given them the opportunity to answer yung mga binabato sa kanya, pero ang sagot is about the yung parang authen hindi naman authenticity, pero yung validity ng, procedure and also hindi niya rin puwedeng, sabihin na hindi siya napagbigyan. What do you think about it morally? Ayun. Sorry guys, live po kasi tayo so a lot of technical difficulties nangyayari when we are live. Sa mga nanonood po, again sa mga listeners, pagka po tayo nasa live podcast, pagpasensyahan niyo na po, we are geared towards focused more on our guest kasi may mga topic po tayo and we need to talk about it. But if you have any further questions while we're talking, as I said po paulit-ulit, I'll read it and we will try to ask our guest masagot yun. So, pagpasensyahan nyo na po. So, ngayon, ang pinag-uusapan natin is about impeachment proceedings against the impeachment complaints for Vice President Sara Duterte. Nandito na po tayo doon sa talakayan natin at pinag-uusapan natin ano yung magiging epekto nito politically, morally, at saka public relations. Kung titignan po natin, maraming aspeto ang tatamaan. And I think itong tatlong bagay na 'to na napili ko are the three most important thing that we need to think about. Why? Kasi ang dami na po kasi nangyayari bago pa itong impeachment trial. Yung mga kinakaharap ng ating pangulo, tapos itong pagtaas ng presyo ng, gasolina, pati yung bilihin, tapos, yung flood control issue. 'Di ba? Tapos yung mga tsenador, 'di ba? Dami pong factor, eh. And I really think that all of us need to know these certain things in our politics kasi hindi po siya napag-uusapan okay, for them to answer this. The only thing about this is that kapag uh, nag-complain na naman sila that they're not giving the due process of it. I feel that there is no validity on their claims anymore. Kasi nakita na natin na isa publiko na yan. And the Committee on Justice is very, ano na eh, I would say, very into details. Ayaw na nila mapunahan, ayaw na nila na magkaroon ng issue ulit sa Supreme Court. So, it's a good thing, even if it will take some time. Ito naman, pag-usapan natin PR. I don't know if you guys have questions on me, habang ako'y nagsasalita. Lagay niyo lang 'yan sa comment section down below. PR, public relations. I think ang magiging problema dito ang issue nito sa PR is 'pag lumabas na ebidensya. Kasi po tandaan po natin, last year when this impeachment complaint came about to Congress at nagpunta ng Senate, natulog na 'to. Hindi po naiproseso yung kung babasahin niyo po yung inilabas na, desisyon ng Supreme Court. Yung pinakahuling desisyon po ay nag-focus lang sila doon sa session days, sa technical side noong pagpapasa ng impeachment complaint. Pero hindi po tuwirang sinasabi ng Supreme Court that Vice President Sara Duterte will not be impeached or will be impeached. Kaya wala pa po doon tayo sa ground na yun. Masakit lang po dahil merong 1-year ban nag-antay po itong ating mga kababayan na nagsampa ng kaso to reapply again
nitong taon na 'to, which is, on the month of February. Kaya po nagsimula noong February hanggang March, which is today, March 25. So, masyadong, actually gulo, masyadong, masalimuot, yun yung tamang term. Masalimuot ito kasi hindi nasagot yung mga dapat sagutin ng Vice President dati. And I think naniniwala ako dun sa sinasabi ni Senator Trillanes, which is, Trillanes, na ang gusto lang naman talaga daw nila is to have people to see yung mga evidence, 'di ba? Kasi yun naman ang importante. Lahat naman may masasabi, lahat naman merong, merong opinyon sa sitwasyon na 'to. Pero pagdating sa ebidensya, 'pag nailabas yan sa tao, parang yung nangyari kay Jose Velarde before, siya talaga na-impeach, eh. Ah, Nagpababa sa kanya yung ano talaga ng boses ng tao that time, 'di ba, EDSA people power. So I think there is a move, or this probably is the thinking of Senator Trillanes, mailabas lang 'tong mga ebidensya na 'to, and with additional information kay, Ramil Madriaga, there would be a push from the Filipino people to revolt against the Vice President. At meron pa nga po isa pang question, eh, what if naman that the Vice President resigned to her. Yan yun na nga, yan po yung naalala ko. Okay. And then moving on sa pag-uusapan ng mga ebidensya, titignan na kung ito ba ay, may sapat na mga ebidensya, and the evidence will stand by itself from witnesses at saka mga paper trails, mga documents para doon sa impeachment hearing sa Senado. So yun yung parang pinaka-summary ng mangyayari ngayon sa House Justice Committee. Makikita natin mga evidence, yung mga request ng mga nag-complain. They wanted to, they wanted to open the bank accounts. They wanted to request doon sa evidence ni Ramil Madriaga. Dito na natin makikita. Ayan, Kainaro. Sorry, naputol. Oo nga. Asan Ayun na po, Kainaro. Okay, ano na tayo kasi tuloy-tuloy, i-ano ko na, nag-progress na tayo sa susunod na topic. yes. Kainaro, bakit sinasabi ng mga House Committee members yung proseso daw na ginagampanan ngayon sa hearing kay VP Sara is bago or kakaibang proseso? Of the very exercise. It's not just legal, it is also political. Yan yung point of confusion at point of discussions plain na ito dun sa mga nauna pa, no, dito. This is the first time that we're using the recent SC ruling with regards to And also, para po sa ating, mga nakikinig, ano, Ainaro, sa simpleng pagpapaliwanag, ano po ang ibig sabihin ng tinatawag na evidence at saka probable cause? iyon. So yung evidence ng aligasyon kapag may ginawa kang krimen at may different corroborative, yung mismong forensic, narinig nating iba. Yung probable cause ay sukatan ng gaano katibay yung ebidensya. So may ranggo siya, no? Kahit natin yung mga termino such as probable cause o kaya beyond reasonable doubt, preponderance of evidence, ang madalas na marinig natin, yung difference ng mga criminal cases sa mga civil cases, no? Sa civil cases kasi, preponderance lang of evidence is enough na. So, tinatakdang standard of proof, no? Ang tawag pa ay quantum of proof, standard of proof o pamantayan ng pagpapatunay na na beyond reasonable doubt na tinatakda sa mga kriminal na kaso. And this time, yun, isa pa yun, no? Medyo kung i-apply mo ito sa impeachment procedure, walang tinatakdang specific, eh. Whether it's beyond reasonable doubt o probable cause. This time,
Mhm. Ah, And so probable yes. cause can be understand as like basic to know if the evidence can actually stand by itself with doon sa evidence na pwede nilang ilapag sa komite. By saying standard of proof, 'no, pamantayan ng, pagpapatunay, sukatan siya. O ang Mhm. sukatan, ano yung mas malalim o mas matinding sukatan? So may ranggo, you can assume ranking. Kapag sinabi mo halimbawa yung probable cause as against or in comparison to beyond reasonable doubt, medyo malayo yun, mas mababa ang sine-set na Hmm. standard ng reasonable cause sa beyond reasonable doubt. Kaya nga, sa puntong ito, probable cause lang ang hinahanap ng hearing ng, Committee on Justice. Posibleng batayan na meron niyang krimen o katotohanan sa aligasyon para ipagpatuloy yung trial. Pero kapag sinabing beyond reasonable doubt, walang duda. Walang ni katiting na pagdududa na naganap ang krimen. Oo, oo. Alam mo ang hirap talaga nun kasi yung beyond reasonable doubt, alam mo maka-introduce ka lang o maka-score ka lang, nakaduda-duda dun sa present sa haba ng hearing, meron ka lang na mapuntos, nakaduda-duda sa presentation, will be enough to dismiss the case. Ganon kahirap yung beyond reasonable doubt. And also, Kainaro, sa lahat po ng articles of impeachment that was sent to the Committee on Justice, ano po sa inyong palagay ang pinakaunang ipa-priority ng Committee on Justice? Tingin ko, jubilad na dito. Ill-gotten. At saka maano 'no, Kainaro, even tignan natin yung history 1 year before. 'Tong issue about sa bank account ang isa sa pinakamalaking ano, gumiba doon sa ibang articles of impeachment, even yung threat kay, President Bongbong Marcos, eh. Ito talagang bank account na nilabas ni Senator Trillanes ang pinaka-bombshell, kasi even, former president was sabi nga nila acting, defiant and aggressive dito nung sa Quadcom kasi alam niya, Alam niya there is something like big that people need not to know. Kaya nga 'di ba parang nagkaroon ng viral video before na inaambahan niya si, Sentry sa Quadcom na, "Sige suntukan na Tama. lang tayo bago ko pirmahan." And I really believe na parang ito yung maaari nila number one na parang magiging, punto dito sa complaint itong, bank account. Kasi I remember they are already I think pagbobotohan nila yung mga request, for accounts, bank accounts, and then for AMLAC para matulungan sila. So ang dami nitong mga bagay na, parang, fino-focus nila. Pero I think yung sinasabi niyo nga po about dun sa ill-gotten wealth at saka yung public trust, yun yung parang magiging issue, eh. Ano sa Daming tingin niyo po evidence 'no, daming evidence 'no. eto pa 'no, Kainaro, one of the biggest, thing that I am thinking about sa mga evidence na kinukuha nila is what if, to some reason, they requested for documents coming from AMLAC. Pero may narinig ako na attorney ang sinasabi, meron pa ring karapatan si VP Sara to reject if AMLAC requests yung mga document, bank document. I think and if i-pick up 'to ng mainstream, kunwari lang, Yeah. theory lang, ma-pick up 'to ng mainstream na nag-request ang komite, pati ang AMLAC ng bank account tapos dininay ni VP Sara for any kind of reason, kahit anong paliwanag, tingin niyo may epekto sa publiko? Pero kita mo may mga depensa ang narinig kong depensa nung isang lawyer, ni VP Sara. Still, you need to prove na, papaano nakuha yung wealth, yung ill-gotten wealth. Kailangan makonekta mo yung bank account na yan dun sa sinasabi mong ill-gotten, yung, Pero yaman.
Ay naro, pag-usapan natin 'yan, total kuwentuhan lang naman 'to. Meron kasi sinabi si Congressman Ridon, ang sabi niya ganito, "Even if we don't prove yung source nung pera na naamas niya noong panahon na mayor siya or vice president siya doon sa kanyang bank account, the very question here is this, dapat ang vice president ang magsabi kung saan nanggaling yung sources of money." Kasi sabi niyang gano'n, kung naglagay ka ng, ano ba 'yan, yung SALN mo, na ito lang yung pera mo at ito yung kinikita ng business mo, even you are an attorney, it only proves that you're telling the public and the government na ito lang talaga yung source of income mo. So parang sabi ni Congressman Ridon, it's not for the committee to actually prove anything. May lumabas na statement that she has this amount of assets, 'di ba? Legalese, no? Yung res ipsa loquitur. The evidence talk it itself, no? Talk for itself. Ibig sabihin yung Mhm. mismong ebidensya di mo na kailangang paliwanag. Yun na Siya yun. na yung nagpapakita. Bakit? Kasi una babalik ka sa definition ng ill-gotten wealth sa batas. Well, nagiging legal na tayo rito, hindi naman ako talaga abogado. Hindi po ako abogado, ito ay basa-basa lang. Kasi ang Sa mga ill-gotten na wealth Oo, ang ill-gotten wealth po dalawang importanteng, aspeto ang tinitignan diyan, eh. Yung una, yung kinikita ng public official. Pangalawa, yung laki, as per, yung asset and liability niya, yung sinasabit niyang SALN. Kapag pinagkumpara mo 'yan, kung may hindi proportion, disapportionate. disappropriate o disproportionate. Ah, pap ang hirap talaga mag-ano, eh, 'no, pasimplehin ng mga bagay na teknikal. Ibig sabihin, yung laki ng kita mo hindi akma dun sa laki ng meron ka, okey? Kung ang sinasahod mo 100,000, eh, sa loob ng isang taon meron ka lang 1,200,000, eh, biglang nagkaroon ka ng 1,000,000,000, medyo kaduda-duda. At yung bank account mo and numbers of bank account mo na magpapakita ng laki ng laman nun as per comparison sa kinikita mo lang sa iyong trabaho bilang opisyal ng gobyerno ay kaduda-duda na. So, may apat 'no, kaya papasok tayo dun sa elemento, eh. Yung mga lawyers, ang punto parati nila yan yung parteng legal sa exercise na 'to, kaya hahanapin nila yung elemento. Pero the question of element will be, spare dun sa mismong Senate hearing na, hindi na rito. Ang mahalaga rito, eh, mapakita mo lang na merong existing bank account. Yung pagtatanong tungkol dun at yung relasyon nun, eh, sa Senado na yun, sa hearing for guilt. Yun nga yung hindi ko din maintindihan. Eto naman po yung akin 'no, isang punto na gusto ko diyan ipasok din. Bakit hindi nagko-cooperate? Kahit na wala naman sa konstitusyon that they really need to cooperate, pero ba't hindi nakikipag-cooperate ang kampo ni, VP Sara? 'Di ba ito nga yung inaantay na ng lahat, eh. Kahit sila siguro inaantay na para mawala na, mabura na yung alinlangan ng tao. Kung talagang wala naman silang ginagawang mali, eh, prove na once and for all, 'di ba? Simple, simple na nakakatawa. Oo, Hmm, kasi ang purpose ng lawyer ay i-spare yung client niya, eh, panalo hmm. parati yung kliyente niya. So, gagawin niya ang lahat para ma-achieve yung goal na kung ang pag-iwas 'no, ay, isa sa mga taktika o ang delay ay Mhm. isa sa mga taktika, gagawin niya yun sa pinaka-reasonableng pamamaraan. Ibig sabihin ko ng reasonable, hangga't may makukuha siyang katwiran dun sa otherwise sasabihin dine-delay mo lang, eh, pinatatagal mo lang, eh, 'di ba? Immediately we can say that 'no. Pero as a lawyer, as long as you can come up with legal reasoning, hindi tayo nag-uusap kung tama, moral 'yan, whether it's, Legal. legal. Yan nga yung ano, kainaro 'di ba yan yung punto ng karamihan ng mga kritiko kay dating Pangulong Duterte sa ICC, na parang alam naman nila that hindi pa naman Hmm, trial, pero todo ang kanilang pag evade at saka hmm, pagtatagal doon sa proseso.
Na parang nakikita ko gano'n din ang playbook ni VP Sara kasi kung nakikita nila that this is actually benefiting former president sa kanyang pamamaraan doon na tumatagal, 'di ba, bago ma-trial, maaaring gamitin niya dito. Kaso lang, I think the only issue is you're not in an international soil. Diyan ka sa Pilipinas. Combination niya ng kahit sabihin mo may suporta kang DDS, marami pa din yung sabihin nating suporta na against sa DDS. Simple Yan yung pag-iisip nga, bro, yung sinasabi nilang trap ng mismong, trial. Kasi 'di ba, tanggalin natin ang lahat, ang magpapatunay ng alegasyon yung mismong trial. Bakit hindi na tayo tumalon sa trial? Kasi hmm, nga meron tayong due process. Ang problema lang na gagamit ang due process na 'to para i-delay o patagalin yung proseso ng korte, ng kaso. Yun ang problema. Minsan maganda yung due process pero hindi siya minsan nakakatulong dahil nagagamit siya, nawe-weaponize siya to further evade the truth. Kasi ang talagang hamon natin diyan simple lang ang hamon, kung hindi totoo o kung totoo man, kailan na sa trial. Dun natin patunayan. Kasi mhm. ang hinahanap Mhm. ng Committee on Justice is just probable cause enough to proceed with the trial. Ang conviction, yung conviction with guilt ay itatakda ng, impeachment court at hindi yan sa mababang kapulungan. Yun ang And kailangan natin also, parati. let's go naman sa mga witnesses. There were push by Congressman Shell Jokno. Isa dito si Caramil Madriaga, I think nailipat na siya ngayon from Camp Bagong Diwa sa NBI custody, para dito sa kanyang safety. Gaano kaimportante ito, especially kay Ramil Madriaga, to be on a safe environment or condition? Mahalagang-mahalaga 'no, kasi bukod sa bank account, tingin ko daming evidence will be the witness of, Madriaga. Kasi ito yung proximity sa pangulo at yung knowledge dun sa, mga sirkumstansya kung saan maaaring, may koneksyon sa impeachment allegation. Bagamat sinasabi ni Madriaga na ang kanyang, issue with the Vice President is not necessarily and it's not consciously for the purpose of the impeachment. Ang nangyari lang, nakita ng, prosecution, nakita ng mababang kapulungan na puwedeng gamitin ang, testimony ni, Madriaga to strengthen their case. At itong pagpapalipat ay kapangyarihan naman 'no, eleksyon o Hmm, kumbaga marami po talagang ano 'no, marami rin kasing threat within this situation, especially sa mga witnesses. Yung mga kritiko about dito sa procedure na 'to, isa sa mga kritiko sinasabi nila, yung ano naman daw po, yung mga representative na abogado ni, VP Sara na di hmm. umano, sila po ay may koneksyon o may alam sa dating procedure ng dating, DepEd secretary or may koneksyon doon sa mga nagiging witness against the Vice President. One example was Attorney Michael Poa, which was the spokesperson ng Spokesperson. DepEd before, and isa siya sa mga tumatayong representante. I think my question to you is, knowing the fact that there is probably a connection ng mga representative with VP Sara, do you think there's a big conflict of interest? Mm,
Mhm. Malinaw naman sa procedure ng, Committee on Justice, itong currently na hearing, ang malinaw hindi puwedeng tumayo ang mga abogado para dun sa akusado. So, they can just explain yung, posisyon. They can just read the position of the BP, pero hindi Pero hindi sila nila puwedeng, tumayo correct. Mhm. ng, Committee on Justice, in order for them to immediately, write the report, ibigay sa plenaryo para And also, Kainaraw, ano ang implication naman ng hindi pagdalo? yeah, as I said, puwedeng i-construe dito na, ah, general, waiver o, pagtutol, ah, o pagpa-participate dun sa hearing. Kasi ganito yan, eh, may right pa rin yung akusado na hindi pumunta o ni mag-present ng ebidensya. Yung mga umaasa na magpe-present ang, ang depensa ng ebidensya, maaaring hindi nila gawin yun dun sa totality ng hearing. Maaaring ang maging focus lang nun is the presentation of evidence ng prosecution, mga nag-submit ng complaint. At dun lang umikot yung, buong proseso ng hearing. Wala kang maririnig dun sa kampo ng pangalawang pangulo. At yun ay maaaring estratehiya at bahagi ng kanilang karapatan kasi hindi nga yan ginagawa for conviction. Hindi yan ginagawa para mag-decide na whether or not guilty si BP Sara. Hindi guilt ang ini-establish sa hearing na 'to, kundi probable cause. Maaaring posibleng dahilan na may, katotohanan ang allegation. Tama. And also, dahil, andito na tayo sa ano natin, sa huling part ng ating, live Yeah. podcast today. Sa mga may tanong po or may comment, sabihin nating tanong na lang po sa mga listeners natin na may tanong po kay Kainaro. Hangga't naka-live po tayo, puwede niyo ilagay yan sa comment section. Pagkatapos po ng ating live, comment lang po kayo and we will try to read it while we're offline and, answer your questions. I think my last topic na gusto ko pong i-touch base dito sa issue na 'to is, alam natin that the Dutertes always love this word, due process. Niyo po ba from the very start up until now and ng kampo ni, VP Sara, yung due process? Tingin ko they're enjoying it. Kasi, nakakuha na sila ng mga pabor sa due process na ito. Naligtasan nila yung first, impeachment complaint because of due process. It was given to them by the Supreme Court, not only the favor of, the ruling siding with their, motion, but the very process of filing the motion 'no, to the Supreme Court. That's part of due process. Hmm, Tapos, dito, hanggang ngayon, to the last point I think 'no, they will be using it at weaponizing the otherwise right of both the accused and the accuser na, mabigyan ng enough na panahon, enough na, pagkakataon na idepensa o patunayan ang kanilang, aligasyon, sa korte. Ngayon ginagawa mong weapon to delay or even evade 'no, yung akusasyon. Parang yun yung problema na tingin ko yung mga minimums diyan nagiging mahalaga kung saan ang mas taong bayan ang magdedesisyon o magtitimbang. Alam mo yan yung ganda ng demokrasya, eh. Bagamat meron tayong mga institusyon, may mga struktura tayong in place. There is the judiciary, there is the legislative and executive. But still, yung factor ng taong bayan na nanonood, pero hindi lang dapat nanonood lang. Tayo'y nagtitimbang at dapat may gawin tayo kapag blatant no disregard of the duly constituted democratic structure and procedure. Nababastos na. May gagawin tayo dapat. Kaya mahalaga yung minimum. Kasi magiging hamon ito sa mga nanonood. Magiging hamon ito sa taong bayan. Ano ngayon? Anong gagawin nyo?
sa nakita na. Kasi again, last hurray ng, tingin ko ng partido ng mga Duterte ay ang pagiging political ng exercise of the impeachment. It will boil Mhm. down to numbers game ulit. Anong tindi ng present mong, mga ebidensya, boboto pa rin ang mga judges ng Senado at ang isang posibilidad na matalo tayo sa botohan. Oh, pero nakita natin ang buong proseso at ang pagpepresenta ng pagpapatibay o pagpapatotoo sa aligasyon. Ano ang puwede nating gawin diyan? Medyo I'm jumping off the the process. Ngayon pa lang, yan yung malaking hamon sa'tin kasi nangyari na Hmm. yan nung mismong nag-motion ang pangalawang pangulo, sa constitutionality first pero will that be Tama po and I think ano, Kainaro again, maraming maraming salamat po sa walang sawang support ninyo at, always pag-guest ninyo sa ating, program. Sa mga listeners, again maraming salamat po and don't forget to share, like, and subscribe 'tong YouTube channel and also you can scan using your phone our QR code para po ma-follow niyo po kami sa iba po naming mga social media account. Ito po ang takeaway ko naman dito sa pinag-usapan natin today, again, this is a legal process ng ating democracy. Under Constitution, dito natin nakikita na our justice system is working. The only question is, who will it benefit to? Pupuwede kasing mag-benefit sa iisang grupo na maaaring ayoko. Maaari namang gusto ninyo, 'di ba? Dedepende kasi 'yun sa subjective opinion ng ating, publiko. Pero makikita natin na ang impeachment trial ay hindi lang ito usapang legal. Ito ay usapin ng ano, pananagutan, transparency at yung public trust. Habang nagpapatuloy ang mga pagdinig, linaw na bawat galaw ay may epekto, ito man ay sa batas, sa politika o sa pananaw ng taong bayan. Philcast at nandito din po si Kainaro at 10 na ating mga iba't iba pong mga Philcasters na kami po ay magbabantay sa mga proceedings. Aasa po kayo during this proceeding days, makikita nyo po na magla-live ako, makikita nyo po magla-live din po sila on their respective channel to talk about this. Why? Kasi importante po natin mapag-usapan ito dahil kailangan po itong bantayan at ipaliwanag ng maigi para hindi lang po tayo nagkakaroon ng fake news kasi boto po natin ang nakasalalay dito. Yan. Okay. So guys, maraming maraming salamat po and, Kainaro, thank you po. At sa lahat, God bless and, God first. Thank you po.